May Cruz. At natutuwa po ako na nandito po ako sa inyong harapan para mapakinggan kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Sa totoo lang po, simula po noong dinala si PRRD sa Dahig, alam ko marami sa inyo naghihinagpis, umiiyak, baka pinagtatawanan na nga kayo ng mga kasama nyo sa bahay dahil pagka nakikita nyo yung mga bagay na nagpapaalala sa ating mahal na Tatay Digong, talagang nangingilit yung mga luha ninyo at ganun din po ako. At bakit hindi natin mararamdaman yon? At bakit hindi tayo masasaktan sa dinadanas ng unang Pangulo na mayroong malasakit sa mga maliliit na Pilipino na kagaya nyo at kagaya ko? Si PRRD lang ang leader na nagpakita na yung mga maliliit na Pilipino importante, na yung mga maliliit na Pilipino kailangan maglakad kayo taas noo sa buong mundo. Sa panahon lang ni PRRD, doon lang namin naranasan yon. At kayong mga kapulisan, alam namin, ramdam na ramdam ninyo, nagkaroon kayo ng dignidad dahil sa tatay namin. Sa totoo lang po, ngayon nakarating sa akin ng balita na tinatrabaho kami ng mga law enforcement. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagsalita at ma-articulate ang lahat ng galit ko dito sa mapang-aping gobyernong to. Kanina umaga may press con sila sa Malacanang. At ang sabi nila, hindi kayo pwedeng magtipon-tipon para i-articulate ang hatred nyo. Kailan pa kayo nagturoon ng kontrol sa nararamdaman namin? Kung galit kami sa administrasyon na to, dahil tinraidor nyo kami! Pinagkatiwalaan namin si Bongbong Marcos kasi sinabi mo continuity. Sabi mo itutuloy mo lahat ng proyekto ni PRRD. Sinabi mo na hindi mo siya ibibigay sa ICC. Pero anong ginawa mo? Tinraidor mo kami. Tinraidor mo si PRRD. Tinraidor mo kami mga Pilipino. Kung galit kami sa inyo at kung ang nararamdaman namin ay hatred dito sa gobyernong to, hindi yun kasalanan namin. Ginawa nyo yun, sinaktan nyo kami, tinraidor nyo kami, dapat pinagsisilbihan nyo kami, pero ang ginagawa nyo, inaapi nyo kami ngayon. Mga Pilipino rin po kami, kaming mga Duterte supporters. It's time na makinig kayo sa amin. It's time na dapat pagsilbihan nyo kami. At sana nakikita niyo yan kung minumura namin kayo mula ulo hanggang paa dahil yun ang nararamdaman namin sa inyo. Mga magnanakaw kayo, mga putang ina nyo. Tigilan nyo na yung pulburon! Para makapag-isip kayo ng tama, para maintindihan nyo kami, para gawin ninyo ang sinasabi namin na dapat yung pananagutan sa aming lahat. Huwag nyo nang itago yung mga kaplastikan ninyo, yung mga sinasabi ninyo na pagsunod ninyo sa batas, wala nang batas-batas. Kung anong trip nyo, yun ang nangyayari. Yung sinasabi ninyo na sinunod nyo ang batas sa pag-aresto kay PRRD, hindi po kami tanga. Alam po namin ang mga karapatan
bilang Pilipino, alam namin kung ano ang karapatan ni PRRD. Hindi siya dapat pinadala sa Hague. Hindi siya dapat pinadala sa ICC. Dahil yung mga pinagtrabahuhan ng mga ninuno nating mga Pilipino, yung pinaglaban natin para magkaroon ng batas dito sa bansang to, na dapat nire-respeto ninyo sa ginawa nyo kay PRRD dahil galit lang kayo sa kanya dahil sa politika, kinalimutan nyo yon. At hindi kayo mapapatawad ng sambayan ng Pilipino dahil sa hindi nyo pagrespeto sa pundasyon ng bansang ito, ang ating konstitusyon. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ako makakapagsalita sa harap ninyong lahat. Pero isa lang ang gusto kong maalala ninyo. Hindi nyo makakalimutan ang apelidong Duterte. Salamat, Ma'am Joey. At ngayon naman, bigyan natin ng pagkakataon ang isang retiradong sundalo mula sa Filipino Guerrilla Forces. Palakpakan po natin. Okay, maraming salamat. Pwede ho bang medyo atras-atras kayo para hindi mainit? Maluwag ang space, maluwag ang space. Para maganda, pagka medyo maluwag ang space, magandang makinig. Duterte! 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 Okay, i-replay ko lang yung sinabi ko kanina, no? Kasi kanina medyo hindi klaro yung sinasabi ko. Noong 1980s, ako yung nandoon. Yun yung nakapila niyan. Ako yan, nandyan ako, nakapila. Ang nakikita ko dito noon, hindi bandera ng Pilipinas. Hindi bandera ng Pilipinas ang nakikita ko nung nandito ako sa hiliran na yan. Alam niyo po yung hiliran na yan? Yan yung mga dati kong kasama na ako ay nag-retire. Okay. Dati ang nakikita ko dito noon, ano nakikita niyo dito dati sa Mindiola? Mga karet. Karet. NPA. NPA noon dito. Ngayon, bakit? Alam niyo mga kaibigan, nagtataka ako, bakit ako naligaw dito? Yun yung tanong ko bakit ako naligaw dito? Dati nandun ako sa hiliran na yan. Tapos ngayon nagsasalita ako dito, laban sa ating gobyerno. Bakit? Noon, galit na galit ako na nagsasalita laban sa gobyerno. Kasi nung panahon ng Marcos Sr., ang mga makakaliwa ang narito. Ngayon, ang tunay na Pilipino ang narito nananawagan sa ating Pangulong Marcos Jr. na siya bumaba na. Bumaba na. Bumaba na. Bumaba na. Bumaba na. Pakiusap. Ano? Alam mo, sa totoo lang po, 14 years old ako, pinagtanggol ko na ang bansang Pilipinas. Sa edad kong 14 anyos, ako'y nakipagbakbakan sa kalaban ng gobyerno sa Mindanao. Sa edad kong 14. Hanggang ngayon, 65 years old ako. Ay, gusto ko palang batiin nyo ako, no? Kalimutan nyo Si Pangulong Duterte na lang naalala natin, no? Ay, Pangulong Duterte, happy birthday. Ako naman, batiin nyo ako. Belated happy birthday noong 26 March. 26 March ako na sinelebrate ko ngayon. Ngayon ko sinelebrate ang aking birthday, March 28. Kasama ko si Secretary Trigo Bilicas. Sinelebrate namin sa Kamuning, Quezon City. Okay, patuloy ako. Bakit nga pala ako napunta dito? Bakit nga ba? Kayo sumagot. Kayo sumagot, bakit ako narito? Alam nyo, sa totoo lang kagabi, isang araw pa, hindi ko alam na makakarating ako sa
Ako tayo, Mindiola, na matagal ko narinig ito 1980s. Wala ko sa pangarap ko na magtayo dito para magsalita sa gobyerno ng gobyernong ito. Naligaw ako, alam niyo po, para sa totoo lang, para alam ng Philippine National Police at ng aking mga kabarong sundalo sa Scout Ranger, may Scout Ranger pa dyan, taas ang kamay. Ay, kamusta pala kayo? Sabi ni Captain General Supremo Dado. Ako po ang pangalawa niyang pinuno, So, ang pakay ko, pumunta ng Liwasang Bonifacio. Yun yung pakay ko, Liwasang Bonifacio. Nung pa-approaching ako sa Quiapo, may nagsabi, hindi daw pwede pumunta sa Liwasang Bonifacio. Bakit? Ang nauna doon, mga NPA, mga makabayan, inunahan tayo. Ha? Ang mga NPA, may NPA pa doon? Wala. Ang NPA, masabi natin NPA pag may armas. Pag walang armas, hindi yung NPA, kaya yung People's Army. Pag may army tinatawag, may armas. So nandoon lang makabayan, mga kaliwa, mga komunista. Sino nagpahuli? Ipangulong Duterte sana, dinala sa Nindila. Sino? Sino ang utak? Sino ang utak? Sino? Ang komunista, ang utak, diniktahan si Tambaloslos na dala si Marcos. Saan nagtagal si Juma Sison? Saan nagtagal si Juma Sison? Hinahanap ng kasundaluhan. Netherlands ay magaling mag-dialogue si Juma Sison. So lahat ng naiwan niya doon, sabi ni Juma Sison, bago ako mamatay, o mamatay man ako, pangako nyo na si Pangulong Duterte dalhin nyo sa Netherlands. Sino nagdalas sa Netherlands? Ang NPA, komunista ang may gawa na inutusan niya si Marcos. Marcos, bumaba ka na! Marcos, bumaba ka na! Pero pakiusap ko lang, may pakiusap lang pala ako. Sana hindi magbumula sa atin ang gulo. We want peace rally. We want prayer rally. Walang magbumula sa atin ang gulo. Mga kabaro ko dati, hindi magbumula sa amin ang gulo. Kasi ang amin ay katahimikan at kapayapaan sa bansang Pilipinas. Okay, hindi maggugulo. Gobyerno, yung intelligence ninyo ang mananagot. Kung may mangyaring gulo sa amin dito, dapat kami ang bantayan ninyo. Kasi kami ang gobyerno. Dapat bantayan nyo kami, intelligence. Kung may nangyaring gulo dito, kayo ang mananagot. Dahil kami ang pakay namin, ang layunin namin, katahimikan. At layunin namin, maging kaibigan namin ang dati kong kabaro. Okay ba, Philippine National Police? Huwag kayong tumas ang kamay, delikado. Huwag kayong tumas. Alam ko ang nasa isip ninyo. Nababasa ko kayo. Kasi galing rin ako dyan. Okay, patuloy tayo. Pero pwede ba? Walang gulong mangyayari. Ano po? Pwede? Pwede? Pwede hanggang linggo tayo dito? Pwede? 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 O pang mundo, mag-ako tayo. Anong tawag dito? Kung mundo, mag-celebrate tayo na tayo ay nagkakaisa sa selebrasyon ng ating dating Pangulo Rodrigo Rua Duterte. Pwede? Pwede? Pwede sa Lunes? Bakit? Baka salita lang tayo. May mga trabaho tayo eh. May mga trabaho tayo eh. Papayagan pa ba natin sa Lunes siya pati ng presidente? Mananatili pa tayo rito? Sabi niyo yan hindi galing sa akin yan. So, ibig sabihin, alam niyo sa totoo lang, ang lahat ng restaurant dito ay McDonald's. Sabi niyo, ituloy niyo hanggang Martes. Para kumita kami. May nakausap ko niyo, sir, sana magtagal kayo. Para kumita kami. So, ang may kagagawan dito, pag umabot tayo ng Miyerkules, McDonald's ang may kasalanan yan. Hindi tayo. Pero hiling ko lang peaceful. Peaceful. Tayo. Ang atin lang,
pagkakaisa para sa ating bayang Pilipinas na ating minahal, na hindi minahal ng ating Pangulong Marcos. Ano? Okay, another background. Noong campaign period, para alam niyo ha, noong campaign period, nagbuo ako ng isang organisasyon. Ano yung organisasyon? Bigyan po natin ng pagpupugay, palakpakan mga kasamahan nating riders. Nagsisitatingan! Duterte! 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 Ayan, nagdatingan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Tatatagtagan na! Ayan na! Nagdatingan na! Hello! Hello! Palakpakan natin! Ang ganda! Ang strong ang mga batang Maynila! Isigaw! Okay, nagdatingan na. Okay. Asan nga pala ako? Nasaan na ba ako? Ha? Dito ba ako? Nasaan na ako, ha? Ha? Hindi ako nawala. Nasaan?